Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luisa, tubong Masbate. Pero sa kasalukuyan ay nandito ako naninirahan sa lalawigan ng Antique. Taga rito kasi ang napangasawa ko. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang kwento naming dalawa ng aking ina. May katagalan ng panahon ng nakakalipas. Bata pa lamang ako ay palagi ko nang nakikitang naglalasing si tatay. Lango sa alak kung umuwi galing sa trabaho. Kung hindi naman lasing ay mainit ang ulo niya at palagi siyang nakasigaw kung makautos nun. Sinasaktan niya rin ang aking ina sa tuwing hindi niya nakukuha ang nais niya. Kaya naman sa tuwing alam kong oras na ng kauwi ni Papa, ay grabe na ang kabang nararamdaman ko. Naisip ko kasi na baka lasing na naman ito at pagbuhatan niya na naman ang kamay si Mama. O kaya naman ay sisigawan niya na naman ako at hahambalusin ng pamalo nun. Madalas ay nagigisnan kong umiiyak sa gabi ang aking ina. Habang ang aking ama naman ay madalas inaabot ng madaling araw sa labas at sa tuwing uuwi ito ay lasing-lasing. Katwiran ito palagi sa aking ina. Trabaho ang ginagawa niya at hindi gaya ng aking inang nagpapasarap lamang umano sa buhay. Wala kang kwentang asawa. Alam mo ba yun ha? Ito, isang beses ko lang sasabihin sa iyong babae ka. Ikaw siguro yung nagdadala ng malas sa buhay ko. Simula nang magsama tayo ay puro kamalasan na lamang yung nangyayari sa buhay ko. Walang hiya ka. Palamunin ka na nga lang dito sa bahay. Pagbibintangan mo pa ako may ginagawang masama sa labas. Pare-pareho kayo ng anak mo. Isang umagang nagisnan kong pinagsisigawan ng aking ama ang aking ina. Pupungas-pungas pa akong bumangon noon sa kinahihigaan at nagmamadali ng pumunta kung saan ko naririnig ang boses ng aking ama noon. Nasa kusina sila. Nakita kong umiiyak sa isang tabi si Mama, habang si Papa naman ay dinuduro-duro si Mama noon at kamuntikan pa siyang tamaan ng baso nang batuhin siya ni Papa. Sa susunod na marinig kong pinaghihinalaan muli akong may kalokohang ginagawa sa labas ng bahay, ito yung pakatandaan mong babae ka. Hindi kita titigilan hanggat hindi mapuno ng pasaya ang katawan mo. Napakapangit pa ng pagmumukha mo. Naiintindihan mo ba? Bulyaw ni Papa kay Mama. Sumagot kang animal ka! Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Mama ng mga oras na yon. Nasa tapat lang ako ng pinto ng kusina habang pinapanood silang nag-aaway. Ay, ayusin mo yung buhay mo ha. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo at ibitin kita dyan sa puno ng mangga sa labas. Tanging pagtangis lamang ang naging tugon ng aking ina. Sa tuwing nagbubunga nga ang aking ama, na naging dahilan kung bakit tila ba nag-init talo ang aking ama noon. Hindi ka ba talaga titigil sa kaartehan mong hayop ka? Galit na asik ni Papa at dinakma ang pisngi ni Mama. Kasunod noon ay ang malakas na pagsampal nito sa aking ina. Dahilan para masubsob si Mama sa mesa at natapunan ng mainit na tubig. Pa, tama na po. Sinasaktan niyo na naman po si Mama. Nangingilid na ang mga luha sa pisngi ko at nangangatog na ang mga kamay ko habang nakakuyom. Gustong-gusto ko nang sapakin ang aking ama ng mga sandaling yon. Kung ipinanganak lang sana akong lalaki ni Mama, kanina ko pa pinagsasasapak si Papa. Galit na tumingin sa akin si Papa. Binulyawan akong huwag mangialam at kung gusto ko raw ay lumapit ako sa kanya. Bubugbugin niya ako gaya ng ginagawa niya sa aking ina. Wala ka talagang kwentang asawa. Pahabol na sigaw ni Papa. Sa kanito tuluyang iniwan si Mama na nakasalampak sa may sahig nun. Nang magtama ang aming paningin ni Papa ay kitang-kita ko ang malademonyo nitong kaluluwa.
Nagawa niya pa akong tapikin ng mahina sa balikat. Ginulo konti ang buhok ko na para bang wala man lamang nangyari nun. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, amoy ko na naman ang samyo ng alak na nagmula sa kanya. Nang makalabas na si Papa ay patakbo akong nilapitan si Mama. Tinanong kung ayos lamang ba siya. Ayos lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Sinaktan na naman po kayo ni Papa, Ma. Napakahayop talaga ng ama kong yon. Sandaling pinunasan ni Mama ang kanyang mga luhang. Sunod-sunod na pumatak at pinayuhan akong huwag magtanim ng galit sa aking ama. Away mag-asawa umano ang nakita ko kanina. Pasasaan ba at magkakapatirin umano silang dalawa ni Papa? Intindihin ko na lamang umano si Papa Anya. Baka may problema lamang sa trabaho, kaya mainit ang ulo. Ma, may sariling pag-iisip na po ako. Alam ko na kung ano mga nangyayari. Huwag namang pagtakpan ng mga kahayupang ginagawa ni Papa sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Halos mapuno na ng pasa mukha mo. Putok na rin yung labi mo. Hanggang kailan mo pagtatakpang napakasama talaga ng pag-uugali ng aking ama. Nangingilid na ang mga luha ko dahil sa awang nararamdaman sa aking ina. Napayakap na lamang siya sa akin habang tumatangis pa rin at pinupunasan ng dugo sa kanyang labi noon. Naaawa man ako ay hindi ko alam kung paano ko patatahanin si nanay ng mga oras na yon. Hindi lang 1 o 2 beses nangyari ang ganong tagpo sa bahay namin, Sir Seth. Maraming beses pa. Pilitin man ni Mama na itago sa akin na sinasaktan siya ni Papa, ay nakikita ko pa rin ito gawa ng nag-iiwan ng mga marka sa kanyang katawan. Ang pananakit ng walang hiya kong ama. Pasa, galos, sugat at iba pang senyales ng pambububog ni Papa sa aking ina ang nakikita kong lumalatay sa kaawa-awang napakapayat na pangangatawan ni Mama. Kahit na lumalaban si Mama ay wala pa rin itong magawa sa kadahilanang napakapayat niya at malaki ang pangangatawan ng aking ama. Kung kaya't kahit anong laban niya, sa bandang huli, siya pa rin ang kaawa-awa dahil sa mga pasang natamo. Ma, umalis na lang po tayo dito. Iwan na natin si Papa. Hindi ko na kayang makitang palagi ka na lamang sinasaktan ni Papa. Natatakot na rin ako para sa ating dalawa. Mamaya, higit pang dadanasin natin sa kamay ng Papa ko. Mahilig manakit yan eh. Nakita kong umiling si Mama at sinabi niyang hindi namin pwedeng iwan si Papa dahil alam niyang magbabago pa umano ang ugali nun. Hindi naman raw kasi nananakit si Papa noong bago pa lamang silang magsama. Base pa sa kwento ng aking ina, isang mabait, pasensyoso at maginoo si Papa. Kaya nga raw nahulog ang loob niya rito at ito ang sinagot niya. Kahit na marami siyang manliligaw noong kadalagahan niya. Isa pa, botong-boto rin ang mga magulang ni Mama kay Papa dahil magaling makisama ang aking ama. Tinanong ko siya kung hanggang kailan siya magbubulag-bulagan. Kulang na lang mapatayin ka ni Papa. Ayos pa rin sa'yo yon. Wala ka man lang gagawing aksyon kundi mag-iiyak lang. Naman, isipin niyo naman yung sarili niyo. Ako. Hahayaan niyo na lang po bang palagi kong nakikita ang ginagawa sa inyo ni Papa? Hindi ko na natiis pang sabihin ang mga katagang yan sa aking ina. Subalit ang buong akala kong makikinig siya, tila ba mas lalo pang naging sarado ang kanyang isipan. Sa kadahilanang nagwika siya na kung iiwan namin si Papa, sino na lamang ang mag-aasikaso rito kapag uuwing pagod sa trabaho. Lalo na sa tuwing nalalasing ito dahil kung saan-saan na lamang sumusuka ang aking ama. Sino na lamang umano ang maglilinis at mag-aasikaso. Bahala po kayo, Ma. Basta ako sinabihan ko na po kayo. Maiksing tugon ko. Alam ko naman kasing kahit paulit-ulit kong sasabihin sa aking inang umalis na kami sa bahay at iwan na namin si Papa, hindi ito sumasang-ayon.
Hanggang sa isang araw nun, muli na naman silang nagtalo ni Papa dahil umuwing lasing na naman si Papa. At nabalitaan pa ni Mama na may ibang babaeng kinakalantarya ang aking ama nun. Galit na galit si Papa noong kumprontahin siya ni Mama at halos wasakin niya ang lahat ng kagamitan. Hayop kang babae ka. Hindi ba't ilang beses na kitang sinabihang ayaw na ayaw kong maririnig mula sa bunganga mong pinaghihinalaan mo ako? Singhal ni Papa kay Mama nun. Kasabay ng pagtama ng malapad nitong palad sa pisngi ng aking ina. Hawak-hawak naman ng kabilang kamay nito ang buhok ni Mama at walang tigil na pinagtatadyakan ng aking ina. Nakita kong pilit na lumalaban si Mama. Pinagkakalmot niya ang aking ama at pilit na inaalis ang kamay nitong nakasabunot sa kanyang buhok. Kaya naman mabilis ko nang kinuha ang upuan at hinampas sa likuran ni Papa nun. Nagulat naman ako nang mabilis niyang binitawan si Mama. Hinarap ako at malakas na itinulak sa pader. Dahil sa may kalakihang tao si Papa ay ramdam na ramdam ko ang malakas na pagtama ng noo ko sa pader nun. Bago ako tuluyang bumagsak sa lupa. Nandilim ang paningin ko at tanging sigawan na lamang ng mga magulang ko ang naririnig ko nun. Bago pa man ako mawalan ng malay, narinig ko pa silang nagbabatuhan ng masakit na salita. Paggising ko ay nasa bahay na ako ng kapitbahay naming si Ate Merna. Pinupunasan niya ng maligamgam ang noo ko at pinapaamoy niya sa akin ang dahon ng suha. Hindi ako kaagad nakabangon dahil sa tindi ng kirot na nararamdaman ko. Napahawak pa ako sa ulo habang hinahanap ang aking ina nun. Ate Merna, si Mama po, nasaan siya? Tanong ko sa matalik na kaibigan ni Mama. Sinabi niyang nasa bahay namin ng mga magulang ko. Nag-uusap umano ang mga yon ng masinsinan kasama ang mga magulang ni tatay. Tinanong ko si Ate Merna kung anong nangyari matapos akong mawalan ng malay. Nagkwento naman siyang naririnig na nga nilang nagkakagulo na kami sa bahay nun, kaya patakbon silang pumunta. At doon nga ay nadatnan nila akong buwat-buwat ng aking ama't wala ng malay. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na umimik pa. Sa pagdaan ng mga araw ay napapansin kong hindi nalasing sa tuwing umuuwi ang aking ama. Hindi na rin mainitin ang ulo nito at palaging may dalang pagkain. Pero habang lumilipas sa mga araw nun, napansin kong parang may nag-iba kay tatay. Palagi na siyang may dinaramdam. Halos ayaw nang lumabas nito ng kwarto sa tuwing sumasapit ang gabi. Kapag tinatanong ko naman ang aking ina kung ano ang nangyayari sa aking ama, palagi niyang sinasabing wala umano. Sinabi ko naman sa kanyang bakit parang naririnig kong nagsusumigaw at umiiyak si Papa kapag maghahating gabi na. Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Hindi sinasagot ng diretsyo ni Mama ang tanong ko. Sa halip ay pasikot-sikot siya kung makipag-usap. Hanggang sa nag-iba na ang pinag-uusapan namin. Dahil sa ayaw naman sabihin sa akin ni Mama kung ano ba talaga ang nangyayari nun, ay hindi na lamang ako nag-usisa pa. Hinayaan ko na lamang siya dahil nitong mga nakaraang araw lang ay nakita kong hindi naman na siya sinasaktan ni Papa. Hindi ko na rin sila nakikitang nag-aaway o nagbabangayan nun. Isang gabi, bigla na lamang akong nagising nang makarinig ako ng malakas na kalabugan sa likuran ng bahay. Napabalikwas ako at naitanong ang sarili kung ano ang ingay na naririnig ko nun. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mahihinang pagkutkot at parang nasa gilid ng bahay namin yon. Kaagad na akong tumayo. Naglakad palabas ng kwarto. Nung papalabas na ako ay narinig ko ang boses ng aking ina. Tumigil ka na, Marlon. Saan ka ba pupunta at bakit gustong-gusto mong lumabas ng bahay? Boses ng aking inang nagtatanong sa aking ama nun.
Nagmadali na akong lumabas ng kwarto. At doon nga ay nakita kong pinipigilan ni Mama si Papa na huwag lumabas ng pintuan. Ma, ano pong nangyayari? Anak, halika dito. Tulungan mo akong pigilan yung ama mo. Nagtatakang tinanong ko ang aking ina kung bakit lalabas ito ng bahay. Sasagot na sana si Mama nang sa bigla akong napaatras. Sa kadahilan ng noong tumingin si Papa, nakita kong naninilaw ang mga mata niya. Walang tigil sa pagpatak ang laway na aakalain mong nalason nun. Ma, ano po yung nangyayari kay Papa? Mamaya ka na magtanong dyan, anak. Halika rito, tulungan mo na akong ibalik sa silid ang ama mo. Utos sa akin ni Mama nun. Natatakot man ay nilakasan ko na lamang ang loob ko at marahan nang lumapit sa kanila. Pagkalapit ko ay agad na naming inaya si Papa pabalik sa kwarto niya nun. Pero Sir Seth, hindi pa man kami nakakalayo sa pintuan. Nakarinig ako ng boses ng matanda sa labas ng bahay na tinatawag nito ang pangalan ng aking ama. Nagkatinginan kami ni Mama ng may pagtataka. Ma, sino yung taong tumatawag kay Papa? Hindi ko alam, anak. Tsaka ano kaya yung kailangan ng taong yon? Bakit this oras na ng gabi kung pumunta dito sa bahay? Nakailang beses pang tinawag ng taong nasa labas ng bahay ang pangalan ng aking ama. Kaya naman sinabihan ako ni Mama na ipasok na sa loob ng silid ang aking ama at titingnan niya lang kung sino ang taong tumatawag kay Papa. Tumango ako at sinabihan ko sa mahinahong boses ang aking amang pumasok na sa loob ng kwarto nun. Sabay hinila ng bahagya papasok. Pero bago ko pa man maihakbang ang aking mga paa, ay muli kong narinig na nagsalita ang aking ina nun. Nagtanong siya kung nasaan na umano ang taong tumatawag kay Papa. Nilingon ko si Mama na kasalukuyang nasa may bintana na at nagtanong kung ano ulit ang sinasabi niya. Kako, nasaan na yung taong tumatawag sa ama mo? Kanina lang tinatawag ang ama mo pero sinilip ko sa bintana para alamin kung sino yung tumatawag. Wala naman ako makita. Imposible naman umanong guni-guni niya lang ang naririnig niya. Hayaan mo na nga. Halina't alalayan na natin yung ama mong ipasok sa silid. Mukhang nagdidiliryo na naman itong napakagaling mong ama. Nang akayin na nga namin pabalik sa higaan si Papa, ay tila ba wala sa sariling sumunod lamang ito sa paglalakad. Pagkabagsak sa higaan ni Papa, kinapa uli ni Mama ang noo nito. Taas pa rin ang lagnat niya, sambit ni Mama at nilagyan ng basang bimpo ang noo ni Papa nun. Dahil sa pinatulong na ako ni Mama na ayusin ang higaan ni Papa, ay nawala na sa aking isipan ang tungkol sa narinig kong malakas na kalabugan sa likuran ng bahay at ang mahihinang pagkutkot sa dingding. Kinabukasan pagkagising ko, narinig kong nag-iingay si Mama sa labas ng bahay. Ang buong akala ko ay nag-aaway na naman sila ni Papa. Kaya naman ay nagmadali na akong bumangon at agarang lumabas ng bahay at hinanap si Mama kung nasaan siya. Narinig ko ang boses niya sa likuran ng bahay nun. Naglakad ako papunta sa likuran. At doon nga ay nakita kong si Mama kasama ang kaibigan niyang si Ate Merna. Tinanong ko sa kanya kung anong nangyayari nun. Diretsahang sinabi niya sa aking namatay umano ang alaga naming baboy. May pumatay doon. At tanging laman loob lamang ang kinuha ng kung sino mang magnanakaw ang pumatay sa alaga naming hayop. Mare, sigurado ka bang magnanakaw talagang pumatay dyan sa alaga mong baboy? Pag-aalangang tanong ng kaibigan ni Mama.
Bakit mo naman naitanong, Mare? Malamang sa malamang talaga yung magnanakaw yung may kagagawan yan. Sino pa nga bang pwedeng gagawa ng ganyan, di ba? Alam mo kasi, Mare, sa tingin ko, parang hindi tao ang may gawa niyan eh. Tingnan mo nga yung pagkakahiwa oh. Kung titingnan mong maigi, parang mahahabang kuko ang may kagagawa ng pagkakahiwa sa tiyan ng alaga mong baboy. Tapos tingnan mo, may kagat pa sa bandang leeg. Kung iisipin mong mabuti, parang nilapa ang kaawa-awang alaga mong baboy. Saad pa ni Ate Mirna at tinitigang maigi ang alaga naming baboy nun. Anong ibig mong sabihin, Mare? Kunot noong pagtatakang tanong ni Mama sa kanyang kaibigan. Sinabi nitong baka may ligaw na mabangis na hayop ang nagawi sa likuran ng bahay namin. At yun ang pumatay sa baboy. Kaya nga lang ang ipinagtataka niya, bakit laman loob lamang ang kinain? Mag-iingat kayo dito, Mare ha. Baka mamaya babalik ulit yun. Pumatay pa dito sa alaga niyo tang ibang alagang hayop mo naman ang lapain. Pagpapaalala ni Ate Mirna. Tumango ang aking ina at sinabi niyang magmamanman siya mamayang gabi para malaman niya kung anong klaseng hayop talaga ang lumapas sa baboy namin. Kapag nakita niya ang lumapas sa alaga niyang baboy, talaga umanong kakatayin niya yon. Natawa naman ang kaibigan ni Mama habang napapailing-iling nun. Nga pala, Mare, kamusta naman yung mabait mong asawa? Balita ko ilang araw nang may sakit at palamunin mo na lang ngayon ha. Panahon nga naman oo. Dati-rati, ikaw ang sinasabihan ng palamunin. Ngayon baliktad na. Ang kaibahan nga lang, hindi mo siya sinasabihang palamunin siya. Pag-iibang paksang tanong ni Ate Mirna. Sandaling tumahimik si Mama. Napabuntong hininga bago nagsalita nun. Anya, ilang beses nang nagpabalik-balik ang sakit ni Papa. Taas baba ang lagnat nito at sa tuwing sasapit ang hating gabi, nagdidiliryo ito. May binabanggit umano yung pangalan ng lalaki at nagsasabing nasa labas ang lalaking iyon at tinatawag ito't pinapalabas siya. Minsan ay nagigisingan niyang binabangungot ang aking ama't dumadangoy-ngoy ng iyak at sinasabi nitong hindi raw ito sasama kahit anong gawin noong taong tumatawag dito. Dagdag pang wika ng aking ina. Takot na takot umano si Papa kapag nangyayari ang mga kaganapang yon. Sa tuwing nagigising naman ay tinatanong niya si Papa kung ano ang napapanaginipan. Ang lagi lamang sinasabi ni Papa sa kanya ay may isang matandang lalaki umano sa kanyang panaginip. Inaabutan siya nito ng karning hilaw. Kumain umano siya ng karning hilaw para nang sa ganon ay gumaling na siya ng tuluyan. Nakita kong napaismid si Ate Mirna at nagwika nga, karma na umano ni Papa ang mga nangyari sa kanya. Dahil noon, grabe siya kung makapanakit sa aming dalawa ni Mama. Kung tutuusin umano ay kulang na kulang pa ang paghihirap na dinanas ni Papa dahil sa kawalang hiyaan na ginawa nito. Hindi umimik ang aking ina dahil alam niya naman sa sariling may punto ang kanyang matalik na kaibigan. Pero kahit ganun pa man, ni minsan na hindi sumagi sa kanyang isipang dadapuan ng kakaibang sakit ang aking ama. Ang dahilan, maski kasi doktor ay hindi makita kung ano ang dahilan ng pagkakaroon ng lagnat niya at kung bakit nagpabalik-balik yon. Ilang beses na rin kasing nagpunta ang mga magulang ko sa pagamutan pero wala pa rin, Sir Seth. Umuuwi na lamang silang walang makuhang kasagutan kung bakit nagkakasakit si Papa noon. Dapat dyan hindi na talaga gumaling eh. Tsaka alam mo, Mare, masama ang ugali niyang asawa mo. Pero sabi nga nila, masamang damo matagal mamatay. Kaya wag mong problemahin yung asawa mo dahil matagal pang mamamatay yan. Nakaismid pa ring wika ni Ate Mirna na mahahalata mo talaga sa kanya ang galit na nararamdaman sa aking ama.
Paano ba naman kasi, bukod sa mataas ang lagnat ni Papa, tuwing sumasapit ang gabi, ay may mga sugat ito sa braso at katawan na para bang kinakalmot ng pusa o anumang hayop na may mahaba at matutulis na kuko. Tanging ngiti lamang ang naging tugon ni Mama sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Matapos nilang makapagkwentuhan, ay nagpaalam na si Ate Merna. Si Mama naman ay inayanin na akong pumasok sa loob ng bahay nun. Simula nang mangyari ang pagkamatay ng alagang baboy namin ay sunod-sunod nang namamatay ang iba pa naming mga alagang hayop. Labis-labis na naman ang pagtataka ni Mama dahil kahit anong gawin niyang pag-aabang sa kinagabihan kung ano ang pumapatay sa mga alaga naming hayop, hindi niya yun naaabutan. Inis na si Mama at namumroblema na dahil iilan na lamang ang natitira naming mga alagang hayop nun. Nasambit pa nga ng aking ina na bakit kung kailan wala ng trabaho ang aking ama, ay saka pa nangyari ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga alaga naming hayop. Yun na nga lang ang pinagkukunan ni Mama ng pangkonsumo sa araw-araw naming pagkain at sa iba pa mga gastusin sa bahay. Nawawala pa. Ano na lamang umano ang ibebenta niya gayong halos maubos na sa kulungan ang mga alaga naming hayop na yon. Walang hiya talaga. Kung sino man yung namimeste sa mga alaga natin, humanda talaga siya sa akin, sambit ni Mama. Tuwing umaga na lamang ay naglilibing kami ni Mama sa likuran ng bahay ng mga namatay na hayop. Napabuntong hininga na lamang si Mama nun at nakatanaw sa kawalan. Matapos naming mailibing ang mga bangkay ng hayop. Ma? May napapansin ka bang kakaiba kay Papa? Isang hapong tanong ko sa aking ina habang nagluluto siya ng pagkain nun. Saglit na itinigil ni Mama ang ginagawa at tumingin sa akin. Ano naman yung sinasabi mong napapansin kakaiba, anak? Kunot noong balik na tanong niya. Sinabi ko sa kanyang simula noong isa-isang nangamatay ang mga alaga naming hayop, ay unti-unti nang lumalakas ang pangangatawan ni Papa. Hindi na ito katulad noon na nagmumupok lamang sa silid, at hindi ko na rin ito naririnig na dumadangoy-ngoy ng iyak. Pero ang mas nakapagtataka pa, tulala na talaga palagi si Papa at hindi na siya nakakausap ng matino. Palagi na lamang masama ang tingin nito, lalong-lalo na sa aking ina. Partikular na sa tiyan ni Mama. Napansin ko rin kakaiba ang mga titig ni Papa sa tuwing napapadapo ang paningin nito sa tiyan ni Mama. Hindi na rin kumakain si Papa, at kung kakain man ito ng nilutong pagkain ni Mama ay nagrereklamo siyang masama ang lasa at hindi niya yun nagugustuhan. Nanlalamlam ang mga matang nagwika ang aking inang. Huwag ko nang pansinin ang mga bagay-bagay na yon. Huwag ko na umanong dagdagan pa ang mga iniisip niyang problema. Dahil sa totoo lang ay nakakaramdam na umano siya ng pagod nun. Ang mas mainam na gawin ko ay tulungan siyang mag-asikaso kay Papa. Humingi naman ako ng tawad sa kanya noon. Isang beses, sa tansya ko ay pasado 3:00 pa lamang ng madaling araw na mga oras na yon. Nagising ako dahil sa nakaramdam ako ng pagkaihi. Parang sasabog na ang pantog ko kaya naman dali-dali na akong bumangon at tumakbo na papunta sa kusina para magbanyo. Matapos kong magbanyo ay may narinig akong boses. Boses yun ng aking ina. At noong mapakinggan ko ng maigi, sa mahinang boses ay galit na galit si Mama at parang si Papa ang pinapagalitan niya. Saan ka na naman galing? Diyos ko, bakit duguan ka na naman? Marahan akong lumabas ng banyo nang marinig ko yon. Naglakad papunta sa kung saan ko narinig ang boses ng aking ina.
Pero bago pa man ako makalabas ng kusina, natigilan ako sa paglalakad nang makita ko ang aking ama sa pamamagitan ng kortinang nagsisilbing pangsara ng pintuan ng kusina. Nakahawi kasi yun ng bahagya, kung kaya't kitang-kita ko ang maliit na sala ng bahay namin. Nakita kong tulalang nakatayo ang aking ama, na para bang wala siyang sariling pag-iisip nun. Daig niya pa ang baliw ng mga oras na yon. Namumula ang mga mata at walang tigil sa pagsinghot sa hangin. Sabay na papatingin sa aking ina nang mabalasik. Si mama naman ay walang tigil sa kakatalak, habang duguan ng damit ng aking ama at maging ang mukha niya ay halos maligo na sa likidong pula. Napasingap ako at napatakip ng bibig nun, dahil baka mamaya ay mapansin nilang naroroon ako sa kusina. Saan ka ba nanggagaling ha? Lumabas ka na naman ng hindi ko nalalaman. Diyos ko, ano bang gagawin ko sa'yo para matigil ka lang sa paglabas-labas ng gabi? Wika ng aking ina, at inaya na si Papa papunta sa kanilang silid nun. Nung makapasok na sila sa loob ng kwarto, ay dali-dali na akong naglakad papunta sa silid ko. Nangangatog man ang mga tuhod ko ay hindi ko na pinilit talagang ihakbang ang mga paa ko nun. Grabe ang kabang aking nararamdaman at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Naitanong ko pa sa sarili ko kung ano ang nangyari sa aking ama at bakit halos maligo na siya ng dugo. Saan siya galing at bakit madaling araw na siyang umuwi? Hindi na uli ako nakatulog dahil sa samot-saring isipin kung ano nga ba ang nangyari sa aking ama nun. Kinaumagahan ay namatayan na naman kami ng alagang manok. Hindi ko na naririnig ang aking inang nagtatatalak habang inililibing sa likuran ng bahay ang bangkay ng manok na yon. Gising ka na pala anak. Sabay na tayong mag-almusal. Ililinisin ko lang tong mga balahibo ng manok. Wika ng aking ina matapos niya akong tapunan ng tingin. Hindi ako makapagsalita. Sa halip ay tiningnan ko lamang ang aking ina nun. Gustuin ko magtanong sa kanya tungkol sa nasaksihan ko kaninang madaling araw. Pinanghihinaan ako ng loob dahil alam ko namang sasawayin na naman ako ni mama at pagsasabihang huwag maging osyosera nun. Bata pa ako at marami pa akong hindi alam sa buhay ng mga matatanda. Matapos maglinis ni mama ay bumalik na kami sa loob ng bahay para mag-almusal. Nagmag-aalmusal na kami ay tinanong ko si mama kung hindi ba sasabay sa aming mag-agahan si papa. Sandaling tumigil si mama at tumingin ng diretso sa akin nun. Nakita kong pilit ang mga ngiti niya sa labing nagsabing, tulog pa daw si papa. Mamaya pa yun kakain pagkagising kaya mauna na umano kaming kumain. Hindi pa man kami nakakakain ay narinig ko ang kapitbahay namin si Mang Isko. Sumisigaw ito sa labas ng bahay. Naghuhurmintado at walang habas na pinagtatataga ang bakuran ng bahay namin. Kaagad na tumayo ang aking ina at nagmamadaling lumabas ng bahay nun. Binitawan ko ang hawak na kutsara at sumunod na sa kanya. Nasaan ang asawa mo? Ilabas mo ang asawa mong aswang. Galit na sigaw ni Mang Isko. Mang Isko, ano po ba yung pinagsasasabi niyo? Tsaka bakit niyo pinagbibitnang ang aswang yung asawa ko? Pwede po bang huminahon kayo? Tanong ng aking ina nang makalabas siya ng pintuan. Galit na dinuro si mama ni Mang Isko gamit ang itak at sinabihang huwag niya raw pagtakpan ng aking ama. Mas mabuti pang ilabas niya umano si papa bago pa magdilim ang paningin ni Mang Isko nun. Mahinahong nagtanong muli ang aking ina kung ano ang problema ng matanda at kung bakit bigla na lamang itong sumugod sa bahay at ipinagtataga ang bakuran ng bahay namin.
Aling Bining, ano yung problema ng asawa nyo? Bakit kayo sumugod dito sa bahay namin? Tanong ni Mama sa asawa ni Mang Isko. Pilit namang pinipigilan ni Aling Bining si Mang Isko at sinabihang maghunos dili at huwag basta-bastang mamintang nang walang namang ebidensya. Ebidensya baka mo? Ilabas mo yung asawa mo para makita nating tama ang hinala ko. Gigil pa ring sigaw ni Mang Isko. Sinabi pa nitong nataga niya sa balikat ang aswang na sumugod sa bahay nila kagabi. At sa bakuran umano namin tumakbo ang nilalang nang habulin niya yon. Kaya ilabas umano ni Mama ang aking ama at papatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Hayop kayo. Sarili ninyong kapitbahay bibiktimahin ng aswang mong asawa. Bulyaw ni Mang Isko nun. Makaraan ng ilang sandali ay unti-unti nang dumarami ang mga nakikiosyosong tao. Inaawat ng iilan ng matandang naghuhurumintado at sinabihang matagal na nila kaming kapitbahay. Kaya hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Mang Isko na aswang ang aking ama. Ang ilan naman ay naniniwala sa sinasabi nito at nagwikang para wala ng gulo ay mas mabuti pang ilabas na ni Mama si Papa nang sa ganon ay mapatunayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sige na, ilabas mo na yung asawa mo para matahimik na si Mang Isko. Wika pa ng isa naming kapitbahay. Humingi ng pasensya si Mama at nagsabing may sakit nga si Papa at nagpapahinga ito nun. Kaya papanong nasasabi ni Mang Isko na aswang ang aking ama gayong ilang araw nang hindi ito lumalabas na bahay. O nga naman Mang Isko, may sakit yung asawa niyan kaya paano niyo nasabing aswang? Isa pa baka nagkataon lang na sa bahay nila tumakbo yung aswang. May sakit yung padre de pamilya nila. Baka pati sila inaaswang din. Sigundang saad ni ating Mirna na kanina pa nakikiosyoso. Sandaling tumahimik ang matanda at para bang nakapag-isip-isip ito dahil huminahon na ito at tumigil na sa ginagawa niya. Kahit ano pa yung sabihin mo, Mirna, hindi ako naniniwalang hindi aswang ang asawa ng kaibigan mo. Giit nito. Bakit ho? Nakita niyo ba ng harapan na aswang talagang asawa ng kaibigan ko? Kung nakita niyo ng harapan, aba, maniniwala kami sa mga sinasabi mo. Pero kung hindi niyo nakita, mas mainam pang huminahon na lang kayo at umuwi na dahil baka mamaya nag-iiyak na yung apo niyong may sakit. Mahabang saad ni Ate Mirna. O nga naman ho, Mang Isko. Tsaka matagal na tayo magkakapitbahay dito sa baryo. Ngayon pa ba tayo magbibintangan? Alam naman natin yung karakas ng bawat isa. Sigundang wika naman ng isa pa naming kapitbahay. Hindi na umimik si Mang Isko. Salip ay dahan-dahan na lamang itong naglakad pabalik sa bahay nito, kasamang asawa. O kayo, ano pa yung tinitingin-tingin nyo? Magsialis na kayo dahil tapos ng palabas. Sigaw ni Ate Mirna at naglakad na papasok sa loob ng bakuran. Nang makaalis na ang mga kapitbahay, ay nagpasalamat si Mama sa kaibigan niya. Kung hindi dahil dito ay baka kung ano na ang nangyari nun. Baka tuluyan na kaming sinugod sa loob ng bahay ni Mang Isko at kung ano na ang nagawa nito sa aking ama. Ay, huwag ka sanang magagalit ha. Alam mo kasi, alam kong may dinadala kang problema tungkol sa asawa mo. Matutulungan kita sa problema mo. Yun ay kung gusto mo lang na tulungan kita. Ngiting sabi ni Ate Mirna. Nagtanong naman si Mama kung ano ang ibig sabihin nito. Wala nang paligoy-ligoy pang sinabi ni Ate Mirna na naniniwala siya sa sinasabi ni Mang Isko na aswang ang aking ama. O kung hindi naman, ay nahawaan ito ng pagiging aswang. Huwag ka mahiyang magsabi sa akin ng totoo. Para saan pa yung pagiging matalik natin magkaibigan kung hindi mo sasabihin sa akin yung dinadala mong problema? Saad ni Ate Mirna. Teka, paano mo nalalaman? Ang ibig kong sabihin. Hindi na naituloy pa ang sasabihin ni Mama
Nang biglang magsalita si Ate Mirna at nagwikang alam niya ang aking ama ang dahilan ng pagkamatay ng mga alaga naming hayop. Ang aking ama rin ang dahilan kung bakit marami na ang kuro-kurong may aswang na gumagala para maghanap ng mabibiktima sa baryo namin tuwing sumasapit ang gabi. Una pa lang, alam ko na may kakaiba sa asawa mo. Alam mo kung bakit? Tumingin ang aking ina kay Ate Mirna at nagtanong kung bakit niya nasasabi ang mga bagay na yon. Yun ay dahil sa nung hapong dumaan ako sa bahay mo, nakita kong nakapamintana ang asawa mo. Kakaibang presensyang bumabalot sa katawan niya. Nararamdaman kong nanggaling sa aswang presensya na nararamdaman ko nun. Hindi ako magkakamali dahil ganun na ganun yung nararamdaman ko sa taong nayanggaw na ginagamot ni tatay nun. Payag niya sa aking ina. Hindi ako makapaniwala sa pinag-uusapan nila magkaibigan. Habang pinapakinggan ko sila, bumabalik sa aking isipan ang tungkol sa mga gabing nakakaramdam ako ng mga mahihinang pagsinghap sa gilid ng bahay na para bang asong nasusuka. Nakakalanghap rin ako ng mabahong amoy na umaalingasaw tuwing maghahating gabi na. At ganun na ganun ang amoy na naaamoy ko sa kwarto ng mga magulang ko noon kapag naaabutan kong nakabukas ang pintuan ng kanilang silid. Napakalansa nun. Amoy nabubulok na dugo. Palagi ko ring nadadat ng nagpupunas ng sahig si Mama tuwing umaga na hindi niya naman gawain nun. Noon ko pa sana gustong kausapin ka tungkol sa nalalaman ko. Kaya lang ay wala akong lakas ng loob na pagsabihan ka dahil naaawa ako sa iyo sa tuwing napag-uusapan natin ang asawa mo. Alam kong mahal na mahal mo yung asawa mo at hindi mo kaya mawala siya, sabi ni Ate Mirna. Sa totoo lang, prangkahan lang ba? Bilang matalik na magkaibigan, kung hindi mo siya mahal, noon pang kasagsagan ng pambubugbog sa'yo ng asawa mo, edi sana iniwan mo na siya. Gaya ng lagi kong ipinapayo sa'yo. Pero ni minsan hindi mo ako pinapakinggan. Sana naman sa pagkakataong ito, makinig ka sa akin oh. Tutulungan kita magamot ang asawa mo. Dalhin natin siya sa bahay ng mga magulang ko. Paniguradong magagamot ni tatay ang asawa mo habang maaga pa. Mahabang paliwanag ni Ate Mirna. Isang manggagamot ang ama ni Ate Mirna na nasa Karatig Baryo naninirahan. At sa pagkakaalam ko ay may kaalaman rin si Ate Mirna tungkol sa panggagamot. Dahil tinuturuan siya ng kanyang amang manggagamot ng mga simpleng sakit nun. Gaya na lamang ng mga usog at mga nalason. Marunong rin siyang manghilot dahil manghihilot ang kanyang ina at tinuturuan din siya nito. Sinabihan siya ni Ate Mirna na mag-isip ng mabuti. Mapapahamak lamang umano kami kung itatago namin dito sa loob ng bahay si Papa na nahawaan na ng pagiging aswang nun. Napatingin ako kay Ate Mirna dahil bukod sa sinabi niya yon, binanggit niya ang mga katagang mga anak. Paano niya nasasabing mga anak? Nag-iisang anak lamang naman ako ng mga magulang ko noon. Alam ko ring nagdadalang tao ka at yan ang pinanghahawakan mo kaya hindi mo maiwan ang asawa mo. Marahil ay naisip mong papaano na lamang kayo ng mga anak mo kung aalis kayo rito. Sino na yung bubuhay sa inyong mag-ina? Lalo na't buntis ka. Dahil sa narinig ko ay doon ko lang napagtanto kung bakit ayaw ni Mama na umalis kami ng agaran sa poder ni Papa. Ang sabi niya kasi noon, sa tuwing sinasabi ko sa kanyang umalis na kami, ay hindi pa yun ang tamang pagkakataon. Nagpasalamat si Mama kay Ate Mirna. Niyakap niya ang kaibigan niya habang umiiyak noon. Nang araw ding yun ay palihim na dinala namin sa Karatig Baryo si Papa. Kumuha ng tricycle si Ate Mirna, isinakay ang aking ama't agaran ng bumiyahe.
Binaybay namin ang liblib na baryo kung saan naninirahan ang mag-asawang manggagamot at manghihilot. Nung makarating na kami, natanaw ko ang mag-asawa sa labas ng bahay na para bang kanina pa kami nito hinihintay. Inaalalayan ng asawa ni Ate Mirna ang aking ama. Samantalang ako naman ay bitbit ang mga kagamitan at naglakad ng papasok sa bakuran. Nay, Tay, sila po yung kinikwento ko sa inyo. Wika ni Ate Mirna nun. Seryosong tumango lamang ang mag-asawa at agad na kaming pinapasok sa loob ng bahay. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at agaran ng inumpisan ang panggagamot sa aking ama. Nakaupo lamang ako sa balkonahe at sinisilip mula sa bintana kung ano ang ginagawa ng ama ni Ate Mirna kay Papa. Nakita kong itinali nito sa upuan ng aking ama. Pinagpapalo ng sanga na may dahon-dahon pa. At sa palagay ko, sa ngayon ng atis. Hindi pa man lumalapat sa katawan ni Papa ang hawak-hawak na pamalo ng matanda. Nagsisisigaw na ang aking amang itigil na nito ang ginagawa. Dahil nasasaktan na umano siya. Ano? Takot ka sa hawak-hawak kong sanga ng atis dahil pangontra ito sa aswang? Nayanggaw ka na, kaya ka natatakot. Rinig kong sambit ng ama ni Ate Mirna at patuloy pa ring pinaghahampas sa sikmura ang aking ama nun. Narinig ko pang sinaway ng ina ni Ate Mirna ang kanyang amang itigil na muna ang pag-iinom ng alak. Dahil ginagamot nito ang aking ama. Baka mamaya raw ay kung ano pa ang mabanggit nitong Latin at may mapukaw pa itong ibang nilalang na naririyan lamang sa paligid. Natawa lang naman ng lasinggerong manggagamot at nagsabi na sa ina ni Ate Mirna na parang hindi naman na umano ito nasanay. Alam naman umano nitong ang pag-iinom lamang ang tanging paraan nito para tumalas uli ang memorya at lumakas ang pangangatawan habang nanggagamot. Bahala ka nga sa buhay mo. Kahit kailan talaga ay napakalasinggero mong tao. Rinig ko pang wika ng ina ni Ate Mirna. Matapos iabot ang boteng may lamang langis sa asawa niya. Ay nako, pareho lang pala sila ni Papa, mga lasinggero. Sambit ko sa isipan ko. Sa paglipas ng mahigit 1 oras ay nakita kong putlang-putla na ang aking ama't wala nang tigil sa pagsusuka. Sige pa rin ang paghambalos ng magagamot at walang tigil sa pagpapakawala ng mga orasyon. Lupaypay na ang aking ama matapos nitong magsuka. Mapalad ka at hindi tayo nahihirapang alisin sa katawan mo ang itinanim ng aswang na nakainuman mo. Dahil kung nagtagal ka pa ng ilang araw, tiyak, kabilang ka na sa mga kaibigan mong lasinggero. Wika pa namang gagamot matapos gamutin si Papa. Ayon kasi rito, nakita niya sa kanyang balintataw habang ginagamot ang aking ama na may isang matandang lalaki silang nakainuman at pinataka nito ng sariling laway ang alak na iniinom nila ng hindi nalalaman. Kaya tulad ng aking ama, dumaranas rin ng pangyayanggaw ang mga kainuman nito. Bago-baguhin mo na yung pag-uugali mong balasubas ha. Dahil kung ipagpapatuloy mo pa yan, natitiyak akong kapahamakan ang naghihintay sa'yo. Payo ng matanda sa aking ama. Hindi muna kami pinauwi ng matanda dahil marami pa siyang mga dapat gawin sa aking ama. Hindi naman porket naalis niya na ang pagyayanggaw kay Papa, ay tuluyan na itong magaling. Kailangan niya pang obserbahan ito ng ilang araw. Kaya hangga't maaari ay sa bahay niya muna kami mananatili nun. Isa pa, sisiguraduhin niya munang kailanman ay hindi na makakalapit pa sa aking ama ang aswang na yumanggaw dito. Gaya ng sinabi nga ng manggagamot, ilang araw nga kaming hindi umuwi sa bahay. Isang gabi nun, habang nasa kasarapan na ako ng tulog sa mahabang upuan, bigla akong napabalikwas ng bangon.
Narinig kong nagkakagulo na sa labas ng bahay. "Ma, ano pong nangyari?" Tanong ko sa aking inang nakaupo sa tabi ng aking ama. Sinabi niyang sumugod sa bahay ng manggagamot ang aswang na yumanggaw sa aking ama. At iyon ang kasalukuyang kinakaharap ng manggagamot sa labas ng bahay. Akmang sisilip sana ako sa bintana. Pero agad akong hinawakan ng ina ni Ate Mirna at pinagbawalang sumilip nun. Kaya naman hindi na ako nagtangkapang tumingin. Tanging kalabugan at mga malalakas na pag-angil at pag-atungal na lamang ang naririnig kong ingay sa labas ng bahay. Tumabi na ako sa mga magulang ko dahil sa tuwing naririnig ko ang nakakakilabot na pag-atungal ng aswang ay hindi napipigilang magtaasan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Makaraan ng ilang minuto ay tumahimik na ang buong paligid. Napaiktad pa ako nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa roon ang dugoang manggagamot. Kaagad na lumapit ang ina ni Ate Mirna at inalalayan ng asawa nito makaupo. Pagkaupo ng manggagamot ay humingi siya sa asawa niya ng isang basong alak. Nauuhaw umano siya dahil sa pakikipagbakbakan sa nilalang. Nang matapos nga nitong lagukin ng sunod-sunod ang isang basong alak ay saka pa lamang ito nagsalitang napatay na niya umano yon. "Walang hiya yan. Pinahirapan pa ako. Ang akala yata ng aswang na yun matatalo niya ako ng basta-basta." Dagdag niya pang saad, "Wag na umanong mag-alala ang aking ama. At sa susunod na araw ay pwede na kaming makauwi nun." Pagkalipas nga ng araw at mga linggo, napansin kong tuluyan ng nagbago ang aking ama. Naging ulirang ama na ito at hindi na nag-iinom pa ng alak nun. At kung iinom man, sa bahay na lang. Hindi na rin ito sumisigaw kung mag-utos at higit sa lahat, hindi na siya nananakit. Walang sawa naman kaming nagpapasalamat kay Ate Mirna at sa mga magulang nito. Nang dahil sa kanila, gumaling ang aking ama't hindi lamang tuluyang naging aswang, kundi nagbagong buhay na rin bilang isang mabuting padre di pamilya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout sa Bago at sa mga nag-renew ng kanilang membership. Salamat po sa Bago, Ma'am Lori Villaruel. Happy 1 month, John Leo Hailo. Happy 2nd, Arjun Orabaw and Jofel Clarin. Happy 7th, Erida 21 and Vincent Calilong and Thelma V. Dueño. Happy 12, Aishel Aninion. Happy 13th, Amazing Grace 2829. Happy 15th, Hagler Fulido. Happy 19th, Joy Almirez and Ashes of Roses. Happy 20th, Michelle Blando. Happy 21st, Rotzel Makiling. Happy 23rd, Buhay na Salita TV. Happy 25th, Clay Thins. And happy 32nd, Ephraim S. Sa mga nag-message naman, sir, shoutout sa asawa ko na si Tatsuki Espina na nakikinig na rin sa mga kwento nyo at sa pamilya ko na natatakot sa mga kwento nyo na si Ami, Rosel, Ate Jovi. More stories pa po and keep safe always. Maraming salamat from Lion Bloom. Shoutout kay Jake Panuelos from Olongapo City, New Cabalan. Silent listener since 2022, pag-greet po ng belated happy birthday yung friend ko na si Chariz Corsino. This greetings is my gift to her. Nayanggaw ko din siya sa pakikinig sa inyo. Thank you and more horror stories to come from Lawrence. Sir, pa-shoutout naman po sa next video mo. Aabangan ko yung shoutout. Thank you from Renilyn Sir, pa-shoutout po sa Facebook page ko na Twisted Mind Art. Yun, nag-send siya ng kanyang drawing. Maraming salamat po. Ay mga kagili, maraming salamat po sa inyo. Happy Monday po.